Paano ba mag-enroll ng SSS disbursement account or yung bank account po natin sa SSS? Paano natin i-enroll sa ating SSS portal para magamit natin sa pag-loan at sa pagtanggap ng iba pang benefits mula sa SSS. So yan ituturo natin in this video. So una, syempre dapat login muna tayo sa ating SSS portal at makikita natin itong services. So i-click natin ang services. At dito makikita natin itong disbursement account enrollment module. So click natin yan. So makikita mo, no records found. So ibig sabihin wala ka pang disbursement account na naka-enroll. For branch approval, kung naka-process ka na, makikita mo yan dyan na para pang-approval ng branch. Or for uploading of documents, kung halimbawa nakapag-umpisa ka na tapos hindi mo natapos yung pag-upload ng documents, so dyan din makikita. So i-click natin ito dito sa ibaba, itong plus or enroll. Ibig sabihin mag-a-add tayo. Pagka-click mo niyan, so syempre mababasa mo lahat ng reminders dito. Dapat tandaan mo ang lahat ng to para mas mabilis ma-approve ang iyong disbursement account kung tama lahat ng iyong pag-process. So reminders, ang bank account details and mobile numbers should be valid, active, and should not be among the following. So syempre kailangan yung bank account na i-register natin or i-enroll natin dito sa ating SSS account. So kailangan ay yung mobile numbers ay valid, ibig sabihin, yan yung kasalukuyang mobile number na ginagamit mo. Dapat ang detalye ng bank account natin ay valid at active dapat ang ating bank account. So dapat hindi siya closed account, hindi siya dormant account or yung account na sobrang tagal mo nang hindi ginagamit, nagiging dormant na siya. Ito kailangan tandaan din, letter C, dapat ang account, ang pangalan sa iyong bank account ay katugma ng pangalan mo sa SSS. Tapos, letter D, dapat hindi ito dollar account. Letter E, dapat hindi ito frozen account. Letter F, kailangan tama or correct ang bank account na ilalagay mo. At kailangan hindi invalid ang mobile number. Kailangan hindi rin ito joint or kailangan sarili mo mismo, ikaw na SSS member, so sarili mo mismo. So, hindi pwedeng joint account mo at ng iyong husband, for example. So, hindi pwede. So, basahin mo lang lahat ng reminders dyan para matandaan mo. So, dapat i-make sure na i-triple check. So, triple check talaga ang information na isasubmit para hindi magkamali. Kasi kung makapag-enroll ka ng maling bank account number, so syempre doon sa bank account na yun mahuhulog ang iyong mga benefits or ang iyong salary loan. So, ganyan. So, diba, kailangan tama lahat. So kung nabasa mo na lahat ng reminders, pinakababa, click mo na yung proceed. So, ito na yung makikita natin. So, the M enrollment, disbursement account enrollment module, click, piliin itong bank. So, i-click mo lang yan, ang bank hanggang sa mag-blue. Tapos, ang PesoNet participant name, yan yung pangalan ng iyong bangko. So, pagka-click mo niyan, ito yung mga lalabas ang pangalan ng bangko na pagpipilian. So, pili ka dyan kung alin yung bangko mo. At syempre, ang bank account number, huwag na huwag magkamali sa paglagay ng bank account number. So, i-triple check talaga. 3 beses mong i-check. Confirm bank account number. So, i-type mo lang ulit dyan ang iyong bank account number para siguradong tama yung una mong na-type. Tapos, i-click mo na itong next. So, may lalabas ulit na reminder. Please ensure that the captured image is not reversed. So, ito, pagkatapos nung sa bank account, mag-attach na tayo ng supporting documents para sa proof of account. So siguraduhin na kapag nag-capture ng valid ID at ng proof of account, dapat hindi ito naka-reversed or naka-mirror image. So, di ba yung sa ibang mga cellphones, naka-mirror image siya kung selfie ang iyong gagamitin, di ba? So, kailangan yung back camera yung gamitin mo. Or kung naka-mirror pa rin sa back camera, pwede mong i-edit yan. So, i-edit mo na i-reverse mo yung picture. So, proof of account, una, so pili tayo ng proof of account. Ito yung mga pagpipilian. Kailangan ATM card with account number and name. So, ayan. So, itong proof of account talaga yung madalas na dahilan kung bakit nare-reject yung mga pag-apply natin or pag-enroll ng ating bank account. Kasi hindi natin napa-follow yung mga kinakailangan ng SSS.
Kung ATM card ang iyong isa-submit bilang proof of account, kailangan may account number at pangalan mo na tugma sa pangalan mo sa SSS. So ngayon, kadalasan yung mga ATM number, di ba, walang account number na nakalagay. So yung numbers na kadalasan nasa ATM card, yan po ang card number. Hindi po yan account number. Okay? Pero kung may account number ang yung ATM card at pangalan mo, so mas mabuti na yan yung isubmit mo. Pero again, kadalasan card number po yan nakalagay. So another option, bank certificate or statement issued within the current year. So, pwede ka nitong humingi sa bangko ng bank certificate or bank statement. Pero kailangan na-issue siya ngayong kasalukuyang taon kung kailan ka mag-enroll ng iyong SSS bank account. So, foreign remittance receipt, pwede din. Passbook, pwede din. Screenshot of online or mobile banking account. Kung ikaw ay naka-online banking, pwede din. Kailangan nakikita yung pangalan mo at yung account number mo, pati yung pangalan ng bangko. So, kailangan nakikita siya. So, validated deposit slip. So, ito yung naging option ko nung pag-enroll ko ng bank account ko sa SSS, pati yung sa ate ko. So, gumamit kami ng validated deposit slip kung saan nag-deposit lang kami ng bali 100 pesos sa bangko para lang magkaroon kami ng validated deposit slip. So yun na yun, pwede na kaagad yun gamitin as proof of account. So importante na tugma sa pangalan mo yung bank account mo. So yung again, pwede ka lang mag-deposit kahit na 100 pesos para lang magkaroon kayo ng validated deposit slip. Okay, so punta ka lang sa bangko. So, ayan na, kung nakapili ka na, kung alin dyan yung isa-submit mo, so, kailangan mo na siyang i-picture. So, dito, kung deposit slip ang napili mo, kailangan ganito yung pagka-picture na talagang klaro at saka mababasa lahat ng nakalagay. So, dapat mababasa lalo na yung account number at pangalan mo. So, napaka-importante nun. Click mo lang itong capture para picturean ang iyong proof of account. Pero kung sa browser ka gumawa nito, kung sa laptop halimbawa, so pwede ka lang mag-choose ng files doon at i-attach mo dito. Kung sa mobile phone, katulad dito, so kailangan mo talaga i-capture. So kung okay na, i-click mo na itong enroll. Kailangan pa nga po pala, syempre, kailangan ng ID card or identification document natin. So, kailangan din, nasa ibaba ito ng proof of account. So, magpicture ka din ng iyong valid ID. So, kailangan klaro ang pagka-picture ng iyong valid ID. Mas mabuti kung SSS ID ang iyong isubmit. So, again, kailangan tugma ang pangalan. Kung halimbawa, ikaw ay single pa sa yung mga babae na ikinasal, kung single pa ang name mo sa mga apelyido mo sa SSS, so dapat lahat ng proof of account mo at valid ID ay yung single ka pa. Kailangan tugma talaga. Tapos, click mo na yung enroll kung okay na ang iyong proof of account at ang iyong valid ID. At syempre, makakatanggap ka na ng email mula sa SSS kung na-approve na ang iyong proof of account sa iyong na sinubmit mo or yung disbursement account mo. Kung na-approve na, so pwede ka nang mag-salary loan. So, syempre, gagawa tayo ng another video kung paano mag-salary loan sa SSS ngayong 2026. Kaya huwag na huwag kalimutang mag-subscribe po dito sa ating YouTube channel para sa mga karagdagang videos na siguradong makakatulong din po sa inyo in the future. Thank you for watching.